Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito pag-usapan po natin itong nangyayaring gulo dito kay Pastor Kibuloy kung bakit hindi siya umaattend sa mga hearing ng Kongreso at ng Senado. Ngayon dito i-reveal ni Banat Bay kung bakit hindi umattend si Pastor Kibuloy sa mga ginagawang pagdinig. Kaya nga siya, di ba, uh, gusto ipakulong nito nila Hontiveros, nito nasa kamera. Ito pala yung dahilan. So ito, kung di ka, bago natin simulan yung topic na to, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, i-reveal na ni Banat Bay kung bakit hindi uma-attend si Pastor Kibuloy sa mga hearing ng Kongreso at Senado. Kaya nga alam nyo nung nag-uusap na kami nila Pastor Kibuloy, doon ko nakita na hindi siya takot sagutin yung mga tanong. Hindi ho siya takot sagutin. Kaya lang, meron kasing problema na ngayon ko i-reveal sa inyo. Di ba? Lagi niya sinasabi. Alam nyo kung ano yung lagi niya sinasabi bakit hindi siya uma-attend. Number one, totoo naman na ang nangyari ay may kaso na siya. Tandaan ninyo, i-file ng DOJ yung case. That case is somehow a blessing. Naintindihan nyo? Somehow that is a blessing. Bakit ho? So, sabi ni Banat Bay, dahil sa dahil sa ginawa ng DOJ na pinail lang kaso si Pastor Kibuloy, naging blessing pa. So, ano kaya itong blessing na sinasabi dito ni Banat Bay? Because of that case, hindi na pwedeng i-discuss yan sa Senate nor sa Congress. Bakit? May case na eh. Naintindihan natin? Duchid Noy, salamat po. So, ibig sabihin, pwedeng na magkaroon ng sub judice. So, alam ko may ganung rule talaga na kapag nasa korte na yung kaso, hindi na pwedeng pag-usapan yan kahit pa ng Kongreso at ng Senado, kahit pa yata in aid of legislation, pwede nang sumagot ng I revoke my self-incrimination, mga ganyan-ganyan. O pwede mo na sabihin na sa korte ko lang po sasagutin yan kasi meron ng kumbaga, nandun na eh. Dahil ang korte lang naman pwedeng humatol, ang Kongreso at Senado is para lang gumawa ng batas, hindi naman sila korte na pwedeng humusga. Korte lang pwedeng humusga, kaya nga sabi nga di ba Bay, mukhang may punto nga na naging blessing pa yon na na-file na ng kaso, pinampaya ng kaso si Kibuloy ng DOJ sa korte. So hindi niya kumbaga parang wala na siyang rason para pumunta ron para sagutin yung mga akusasyon na binibigay sa kanya dahil same lang din naman doon sa korte. Pakinggan nyo ito, napaka-importante kasi nito na kasi alam nyo, pag pinanonood ko, ewan ko nga ba't ko pinanonood? Siguro dahil kaibigan ko. Dahil pinanonood ko si Mark Models of Manila. Pasensya na Mark, pero parang kulang ka sa research. Ayoko sabihin yung salitang T, pero ano yung tanga ba yun? naman gaganon-ganon. Akala ko tanga eh. Research ka din naman minsan kasi yung mga followers mong tatanga-tanga. Ayun nga. Tanga talaga eh. Sakit naman nun. Ito ha. Pakinggan nyo ito para maintindihan natin kung bakit ganon. Ito. Wait lang. Ha? Ito. Saan na yun? Tagal. Uy. Ay, nawala. Asa na? Wait. Maganda ito. Tagal naman. Ano na? Minsan, hindi natin alam that God works in a mysterious ways. Sino ba namang ang mag-aakalain na yung desisyon ng DOJ na isampa ang kasong kriminal kay Pastor Apollo Kibuloy ay magiging dahilan para itigil ang trial by publicity laban sa kanya? Yan po ngayon ang pinag-uusapan ng Senado, no? Kung dapat bang arestuhin itong si Pastor Apollo Kibuloy for contempt dahil hindi raw siya sumipot matapos siya mabigyan ng summons na umapir. Pero
Yung iniimbestigahan naman ni Senator Ontiveros, yung alleged rape, alleged Ontiveros sex talaga. trafficking, ito po yung demanda ng kanyang testigo na nauna nang na-dismiss ng Davao Prosecutor's Office dahil nga sa kawalan ng ebidensya. Now, matapos po ma-dismiss Kerry Bean, salamat po. siya ng Davao Fiscal's Office, sinampa sa DOJ on petition for review. Ganun po kasi pang proseso. Kapag hindi nagsampa ang lokal na piskal, po pwede mong iapila sa DOJ. At siyempre, hindi naman tayo nagtataka na binaliktad ng DOJ ang desisyon ng mga lokal na piskal na nakakaalam ng actual na pangyayari at ngayon ay dinesisyonan na sampahan si Pastor Kibuloy. Alam nyo bang paboryan kay Pastor Kibuloy? Linawin natin para sa mga matatalino. Alam ko naman mga banateros matatalino. So, na-dismiss na sa Davao, isinampa ngayon sa DOJ. Ngayon, kinasuhan ng DOJ. Okay? Ang tawag ho doon, probable cause lang. Hindi ho yun beyond reasonable doubt. Okay? Para malinaw. Yung sinasabi ngayon ni Attorney Roque, ni Secretary Roque, na dahil doon, hindi na ngayon pwedeng pag-usapan. Bakit? Unang-una, matutuloy pa ba yung investigasyon ni Ontiveros at saka ng mababang kapulungan doon sa sinasabing sex trafficking at mga kaso ng rape? Well, alam niyo po, malinaw na malinaw, gaya ng sikat ng araw, yung desisyon ng Korte Suprema sa Bengzon versus Senate Blue Ribbon Committee. Ang sabi ng Korte Suprema doon, bagamat may kapangyarihan talaga ang Kongreso na mag-imbestiga in aid of legislation, isa sa limitasyon ay kapag ang bagay ay nakasampa na sa ombudsman. Kapag ito ay kaso laban sa gobyerno o di naman kaya sa piskalya or di naman kaya ay naisampa na sa hukuman. Ito, hindi lang siya nakasampa na sa piskalya, na-dismiss na nga. Kaya lang may petition for review. At ngayong binaliktad na, isasampa na sa kaso. So sapol sa kaso ni Bengzon na talagang sabi ng Korte Suprema, hindi ka na po pwedeng mag-imbestiga Kongreso pag meron ng kaso kasi nasa jurisdiction niya ng hukuman. At tanging hukuman lang naman talaga ang merong jurisdiction para magdesisyon kung isang tao ay nagkasala sa paglabag sa ating batas kriminal. So, lumalabas lang talaga na trial by publicity ang ginagawa ng Kamara tsaka ng Senado ni Hontiveros na pinalalabas kaagad guilty si Kibuloy. Although wala tayong kinakampihan gaya ni Banat Bay. Pero ang dating kasi, ang gustong palabasin kaagad din Hontiveros tsaka ng Kamara is guilty na si Kibuloy dun sa mga akusasyon sa kanya. So, tama nga naman na kumbaga hindi naman ako cross-examine kung totoo yung mga witnesses, yung mga statement na nilalabas nila. Sa korte kasi pwede ganun yung mangyayari, may cross-examination, yung mga witnesses talagang makikilala mo. Kasi nga yung witness na nilabas sila Hontiveros is nakatakip ang mukha, so walang identity kung talagang totoong mga witness. More on kwento lang yung side lang nila yung pinakikinggan. So maganda yung nangyari nga, tama nga naman yung mukhang may punto nga yung sinasabi ni Secretary Roque na naging blessing pa yun dahil nga yun yung tama talaga, hindi na pwedeng pag-usapan once na yung kaso is nasa korte na. Hindi na pwedeng pag-usapan niya kasi nga iniiwasan nila na magkaroon ng na ma-impluwensyahan yung magiging investigasyon ng korte. Tsaka korte lang naman na pwedeng humatol kung guilty or not guilty. So ibig sabihin, shut up, Hontiveros. Wala ka ng jurisdiction. Laos ka na naman. Hindi ka naman po pwede makakuha ng boto dyan sa iyong in aid of re-election na investigasyon na ginagawa kay Pastor Apollo Kibuloy. Bebo. So, yun pala yun. In aid of election na pala itong ginagawa ni Hontiveros kasi nga naman patapos na yung termino niya. So, kailangan niya tumakbo sa pagiging senador uli. Or siya lang naman yung nag-iisang oposisyon na maingay ngayon. So, posible na pang-ready na to para sa 2028 na national election na either vice president or president. So, for publicity lang pala itong ginagawa ni Hontiveros. Base rito kay Secretary Roque na in aid of election nga daw kaya kahit na sablay yung kanyang yung kanyang komite sa pag-iimbestiga rito kay
Pastor Kibuloy, pinipilit niya kasi nga kailangan maging maingay yung yung pangalan niya para nga sa susunod na eleksyon. Puti nga, tumemi ka na naman. Kung hindi mo siguro binuhay itong kontrobersiya nito sa pamamagitan ng inyong OA na mga testigo na hindi naman pinaniwalaan ng mga piskal noong unang instance, hindi na siguro mag-iisip na baliktarin ng DOJ itong kasong ito. Siyempre, siguro hindi rin naisip ng DOJ. Akala nila gusto nilang gipitin ito dahil ito ay kalyado ni Presidente Duterte. Hindi, alam mo, Secretary Roque, gusto lang sumipsip ni Remulla. Yun ang totoo. Sip-sip yan eh. Alam mo yan si Remulla, kung sino nakaupo, sip-sip yan. Banat Bay, kaya ka na lang nagkakaroon ng Yari ka na naman dyan, Banat Bay. Baka magkaroon ka na naman ng dyan, ng mga identified calls and text sa mga sa mga account mo. Yari ka na naman dyan. Oo naman eh, anong gagawin natin? Sa pagsip-sip niya, lalo siyang nalaglag. Bakit? Meron tuloy dahilan na hindi umatin sa Senado. Sip-sip ka kasi. Hindi naman nila nalaman na itong kasong ito ay magiging dahilan para tumigil ang lahat ng investigasyon laban kay Kibuloy kapag ang pinag-uusapan ay yung kasong rape o di naman kaya ay sexual human trafficking. Kasi nakabinbin na ngayon sa hukuman, hindi lamang sa piskalya. Isa pa yan. Tinanong namin yan eh. Tawa nga kami ng tawa nung pinag-usapan yan eh. Sabi niya kung gusto lang naman daw niya makatikim ng laman, ito biging objective lang. Ang dami-dami kong totoo to eh. Ang dami-dami naman pera ni Pastor Kibuloy, pupunta na lang siya sa Germany. Meron kasi dyan, Bakit sa Germany kung gusto naman tumikim ng laman? Ano ba ibig sabihin nga ito ni Banat Bay, no? Ano kayong meron doon sa Germany at kailangan pa sa Germany pumunta para lang makatikim ng ganun? wag na nga natin ikwento. Meron kasi dyan sa Germany at saka sa Russia. Kinwento lang naman sa akin to. Oo na, ng mga sige na. kaibigan ko manyakol. Okay, sige, di ko kwento sa'yo. Tuloy mo yung kwento. Grabe ho ang mga dyan, mga puti. Kasi alam nyo, hindi ho ito biro Iba ho kasi itong mga Russian tsaka mga Ukrainian eh. Kasi mga ang pangit kasi, magiging racist ang dating eh. Pero iba ho talaga sila. Ibang level ang kanilang pagdating ho. Sa kanila normal ho yan eh. Hindi nga nila kinahihiya yung trabaho ng prostitusyon eh. Normal sa kanila, it's part of their jobs. It's just an ordinary thing. Kaya nga mo sa Netherlands, di ba? Andun sa salamin, no? Hindi sila nahihiya. Hindi yung tipong, sa atin kasi tagupa yan eh. Yung tipong pagkalalapit, yung pagkatitigil yung sasakyan mo, tsaka palang may lalapit, di ba? Oh, ayan. Tapos pag nakita nilang may babae, iwas ng gano'n, di ba? Diyan sa Europa, medyo normal po yan. At maniwala ako kayo sa yung mga mukhang artista dito. Diyan pa lang sa... Tsaka, paano ko nalaman? tsaka pagkakaalam ko, dyan kumukuha pa sila ng mga permit na makapagtrabaho sila ng ganyang klaseng trabaho. Kumukuha pa sila ng dyan, ng health certificate. Kasi nga parang na yan sa kanila yung legal na yung pagiging prostitute. Parang may job position na mismo talaga yan. So parte ng ekonomiya nila yung prostitution, kaya ni-require sila dyan magkaroon ng ng health certificate. Alam ko parang US din may part din na US na ganyan eh, na ina-allowed ang mga prostitute. So hindi ko lang sure, mga nababasa ko lang din naman yan. Pero yun nga, sabi nga ni Banat Bay, sa Ukraine or in Russia, Germany, parang yun na nga, very sila dyan, very open na sila sa ganyang trabaho. Kita ko lang sila, kayo naman. Nakita ko lang naman. Weh! Hindi, di ba tandaan nyo, nagpunta ako sa Europa habang nagmumotor tayo, may nakikita tayo. Ganun.
Di ba? Mapuputi na, makikinis na, at model pa. Sabi nga ni Jay Guevara, yung nag-testimony na ni-rape daw ni Kibuloy, ang daming belt bag. Totoo. So, ibig sabihin, doon palang butas na kagad yung testigo na yon na ni-rape daw ni Kibuloy. Oo nga naman, kung titingnan mo lang walang diskriminasyon. Siyempre, kung ikaw naman may pera ka, kaya mo naman magbayad. Ba't ka naman kukuha ng maraming belt bag kung kaya mo naman magbayad ng malamodelo? Diba? Kung para lang may makuha mo lang yung pleasure mo sa buhay, yung pleasure na gusto mong makuha. So bakit, kumbaga parang papipiliin ka sa dalawa eh, 'di ba? Ito na maraming belt bag o itong malamodelo na ito posibleng kumanta para ilaglag ka. Ito naman is wala, parang walang kumbaga malinis na walang pwede magreklamo, 'di ba? Siyempre doon ka na sa walang magreklamo, at the same time di ka naman kilala. So malinis pa rin yung magiging mo rito, 'di ba? Ay nako, wala akong biro. Sabi, go by, tawag dito sa German. Oo, alam mo yun, yung ano mo pangalan nun, nakalimutan ko na. Yung may club dyan na pagpasok mo, hindi ko alam, kinikwento lang sa akin. Niyayaya nila ako, kaya lang inaantok na kasi ako eh. Nasa Germany ako, inaantok na ako. Sabi ko, hindi ako sasama niya. Ayoko yung mga ganyan-ganyang mga bagay. Naniniwala naman kami. Hindi, totoo. Naniniwala kami. Sabi niya, alam mo, mga itsura, mga artista to, mga to. Tsaka talagang grabe ito, mga to. Ayoko, hindi ako mahan sa ganyan. Naniniwala kami. Hindi naman siguro bobo ito si Pastor. 'Di ba? Ay alam niyang pwede mag-iskandalo yung mga yan. Alam mo, kinuwento niya nga sa amin kung anong yung ayoko na lang banggitin kasi it's going to be a libelous eh. Hayaan mo na siya magbanggit. Yung nag sa kanya, yung mga Ukrainian na nagsabi sa kanya na ni-rape daw niya. Talagang mga yun, mga pasaway daw ho yun. Kung sino-sino ang pinapatulan.